kasaysayan ng simbahang Katoliko, ipinagdiriwang natin ang mga espesyal na sandali ng biyaya, pagbabago at pag-asa. Isa sa pinakamahalaga sa mga sandaling ito ay ang Jubilee Year. Ngunit ano nga ba ang Jubilee Year? Paano tayo makakasali sa mga biyayang ito kahit hindi tayo makarating sa mga? Ang konsepto ng Jubilee Year ay nagmula sa Biblia. Sa aklat ng Levitico, iniutos ng Diyos sa mga Israelita na ipagdiwang ang taon ng Jubileo tuwing ikilamampung taon. Sa panahon ito, pinapalaya ang mga alipin, pinapatawad ang mga utang, at ibinabalik ang mga lupain sa mga may orihinal na may-ari nito. Ito ay panahon ng pagpapanumbalik at pag-asa. Sa simbahang Katoliko, ang Jubilee Year, nakilala rin bilang banal na taon, ay panahon ng espiritual na pagbabago. Karaniwan itong ipinagdiriwang tuwing 25 taon o 25 years, ngunit maaaring magdeklara ng extraordinary jubilee ang Santo Papa para sa mga espesyal na okasyon. Ang tema ng Jubilee Year ngayon ay Pilgrims of Hope o mga peregrino ng pag-asa. Consegno agli arcipreti delle basiliche papali, ad alcuni rappresentanti della Chiesa sparsa nel mondo e ai pronotari apostolici la bolla Spes non confundit, di indizione del Giubileo dell'anno 2025, mentre le ingiustizie si protraggono con arroganza, i poveri vengono scartati, le guerre seminano morte, gli ultimi restano ancora in fondo alla lista e il sogno di un mondo fraterno rischia di apparire come un miraggio. Ne hanno bisogno i giovani, spesso disorientati, ma desiderosi di vivere in pienezza. Ne hanno bisogno gli anziani, che la cultura dell'efficienza e dello scarto non sa più rispettare e ascoltare. Binigyan din ni Pope Francis ng pag-asa ang sandigan ng ating pananampalataya. Ang kanyang pangunahing mensahe para sa Jubilee Year na ito ay tayo ay mga peregrinong naglalakbay. Sama-sama sa pag-asa, pinapaalala niya sa atin na bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging mga saksi ng pag-asa sa isang mundo na puno ng kawalan, ng tatsyakan at pagkakahati-hati. Sa panahon ng Jubilee Year, inihikayat ang mga Katoliko na palalimin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, mga gawa ng awa at peregrinasyon o pilgrimage. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng maging isang peregrino? At paano tayo makikinabang sa espiritual na paglalakbay na ito? Ang maging isang peregrino ay nangangahulugan ng pagsimula ng isang espiritual na paglalakbay, kung saan iiwan natin ang mga distractions ng pang-araw-araw na buhay upang hanap ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang pilgrimage ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay sa isang banal na lugar. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng ating puso sa pagbabago. Ito ay isang pisikal at espiritual na gawa ng pananampalataya na nagpapaalala sa atin na tayo ay naglalakbay patungo sa ating walang hanggang tahanan kasama ang Diyos. Ang pilgrimage ay nagdudulot ng napakaraming espiritual na benepisyo. Ito ay nagbibigay daan sa atin na lumayo sa ating mga nakagawiang gawain, pagmuni-muni sa ating buhay at muling magbalik loob sa Diyos. Sa paglalakad sa mga yapak ng mga naunang mananampalataya, naaalala natin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking layunin, isang universal na simbahan na nagkakaisa sa pag-asa at pananampalataya. Ano-ano ba ang pwede nating gawin upang tayo ay aktibong makilahok sa Jubilee 2025? At nang sa ganon ay ating matamasa ang mga biyayang dulot. Una, palalimin ang iyong panalangin.
Ang Jubilee Year ay perpektong panahon upang baguhin ang relasyon sa Diyos. Paglaan ng oras araw-araw para sa panalangin, pagbasa ng Biblia, o sumali sa isang nobena. Pagbulay-bulayan ang tema ng pag-asa at kung paano ka tinatawag ng Diyos na maging tagapagdala ng pag-asa sa iyong pang-araw-araw buhay. Pangalawa, gumawa ng mga gawa ng awa o works of mercy. Sundin ang paanyaya ni Pope Francis na magsagawa ng mga espiritual at pisikal na gawa ng awa. Dalawin ang mga may sakit, pakainin ang mga nagugutom, o aliwin ang mga nag-iisa o nalulungkot. Kahit ang maliliit na gawa ng kabaitan ay maaari magdulot ng pag-asa sa mga nangangailangan. Pangatlo, magkumpisal. Ang jubileyong taon ay panahon para maranasan ang mga awa ng Diyos at panibagong pag-asa. Samantalahin ang pagkakataong ito para tumanggap ng sakramento ng pagkakasala. Ang kumpisal ay natutulot sa atin na bitawan ang ating mga pasanin at magsimulang muli ng may pusong punong-puno ng pag-asa. 4. Bisitahin ang lokal na banal na pinto o holy door. Maraming diocese ang talaga ng mga simbahan na may holy door o banal na pinto sa panahon ng Jubilee. Usually ito ay ang main door ng simbahan. Mag-pilgrimage sa mga simbahan ito sa inyong lugar. Ang paglalakad at pagdaan sa banal na pinto o holy door ay sumisimbolo sa pagpasok sa biyaya ng Diyos at pagyakap sa pag-asang kanyang inaalok. Panglima, makipagkasundo sa iba. Ang Jubilee Year ay panahon para pagalingin ang mga relasyon at ibalik ang pag-asa. Lapitan ang isang taong matagal mo na hindi nakakasama. Tawarin ang mga nakasakit sa iyo at humingi ng tawad sa mga taong inyong nasaktan. Pang-anim, suportahan ang mga nangangailangan. Ang tradisyon ng Jubilee ay nananawagan sa pangangalaga sa mga mahihirap at mga nasa delikado at kaaba-abang kalagayan. Isaalang-alang ang pagbibigay donasyon sa isang kawang gawa, pagsuporta sa isang lokal na food bank or foundation, o pagtulong sa isang tao na sa inyong komunidad na nahihirapan. Ang iyong pagiging bukas palad ay maaaring maging isang pinagmumulan ng pag-asa para sa iba. Ang Jubilee Year ay isang regalo sa buong simbahan. Isang panahon para maranasan ang awa ng Diyos, panibaguhin ang ating pananampalataya, at maglakad ng sama-sama bilang mga pilgrim ng pag-asa. Gaya ng paalala sa atin ni Pope Francis, ang pag-asa ay ang bertud ng isang pusong hindi nagkulong sa kadiliman, na hindi naninirahan sa nakaraan, kundi tumitingin sa hinaharap. Kaya maging ito man ay sa pamamagitan ng panalangin, mga gawa ng kabaitan, o pakikipagkasundo, inaanyayahan tayong lahat ng Jubilee Year na maging mga pilgrim ng pag-asa, na ibinabahagi ang pag-ibig at liwanag ng Diyos sa mundo. Dalhin natin ang mensaheng ito ng pag-asa sa ating mga puso araw-araw.